utok sa 8.1 billion people worldwide. Proceed with the questions. Unang tanong, Pastor Rian. Okay pa ba? Okay ka pa ba? Yes po, yes, okay pa. Ginagamit mo yung Old Latin. Yes. Sabi dito ni Dr. Martin MacDonald, sabi niya, ang Old Latin is Moratorian Canon in the 1st century. Sangayon ka ba nito? Okay, hindi po ako sangayon doon kasi po, ang Old Latin, according po sa aking binasa kanina, Padre, yun po yung Vetus Latina. Iba po yung binanggit mo eh. Ay nakita ko kasi references. Yung aklat na yan, ewan ko sinong sumulat niyan, hindi ko kilala yan. Pero yung sinabi po ng mga aklat dito, Vetus Latina, pati po sa Catholic Encyclopedia. Ang Catholic Encyclopedia po, ang sabi niya, ang sabi po is, ang sabi po doon kanina, ano yun? Vetus Latina. Old Latin. Hindi po anong klaseng text yun, hindi yun. Mali. So, mali ang inyong Bible scholar na si Dr. Paul Enns, Southeastern Baptist Theological Seminary. So, mali siya nito, kapatid? Yes po, mali. Dahil una sa lahat, palihog ko o ganang hilong saab na para maminaw ta kung sa mga tubag kung sa pangutana para makasabutan. Okay, atong atagan o panahon si ang atong speaker iyang ipadayag nga mali na sayop ang ilahang Bible scholar na mo'y leader nila sa Baptist Church. So iyang ipamatudan nganong dakong sayop ang ilahang leader sa Baptist Church na usa ka Bible scholar. Proceed with the explanation. yeah, paminaw sa. Okay. Ang sabi kasi dito, Padre, New Catholic Encyclopedia po, ang sabi, the Old Latin version, the Vetus Latina, hindi yung binanggit mo. Number 2, hindi po yan Bible Baptist eh. Bible Baptist po kami. Marami pong Baptist kasi, hindi nga yan na, maraming scholar din, hindi rin po isa. Eh dapat ang paniwalaan mo, Catholic. Kasi kung aaminin ko yung tama yan, aaminin mo sinungaling si Catholic Encyclopedia na sinabing Vetus Latina. Next question. Sunod na tanong, sa Old Latin or Latin Vetus Latina, sino ba ang nag-compile niyan? Roman Church or not Roman Church? Nasagot ko na po, sabi po unknown writers kanina. Unknown writers. Unknown ang sinabi, kaya hindi ko po pwedeng pangalanan because magdadagdag na lang ako doon sa katotohanan na inyong narinig. Unknown po kasi. Unknown. Next question. Kung hindi siya, unknown writer siya, aaminin mo na hindi siya protestante din. Yes, aaminin ko na hindi. Kasi po, hindi po tema natin. Wala din kaming, na protestante nag-compile. Wala ho. Wala. Kasi po, ang nag-compile, Hudyo. Ang nag-compile sa Old Testament, Hudyo. According sa aklat nyo, ang nag-compile ng New Testament, the apostles and their followers. Pero patutunayan ko yan na hindi po kailanman naging Romano Katoliko ang mga apostol. Sang-ayon ka ba yung Hebrew Bible mo na paulit-ulit mo? Sang-ayon ka ba sa listing sa Septuagint Bible? Yes or no? Okay. Hindi po, dahil that is not even the tema. Kasi sabi po nga ganina eh. Ano po ba ang tema? Compile ho, hindi listing. Yan nga sabi niya kanina. Naka-record ho. Sinabi niya kanina, hindi namin Rolling from the chair. When the speaker uses the word listing, you cannot evade when the question is posed against you. Estopel, proceed with the answer. Yes. Kaya nga, ang sumasagot ako, I did not say I will not answer.
Sumasagot ho ako eh. Ang sagot ko po, sabi niya kanina, parehas ba ang listing ang compile? Sabi niya, no. Nadinig niyo yan? Tapos ibabalik mo sa akin yan. Compile ang tema, palitan mo ng listing. Next question. Sunod na tanong. Yes. Paano natin makompile kung walang listing? Yeah. Okay. Paano? Okay. Silence, silence. Suspend the time first. Okay? Okay. Proceed with the Relax, answer. relax. Sagot. Itong tanong paano daw makumpile kung walang listing? I-compile mo. Dahil sabi ni moderator, bago mag-listing, bago magtawag bago mag-translate, meron ng compilation. Kaya nga, ang sabi mo kanina, hindi ho tema natin yung yung nasa canonization, hindi ho. Ang tema po natin, compilation. Kaya ang compile, sinagot mo kanina, parehas ba ang compile at saka list? Sabi mo, hindi. No. Kaya hindi mo yan maano sa akin. Next question. Sunod na Okay, tanong. Sunod na tanong, kapatid. So ngayon, itong Old Latin na pinaulit-ulit mo, complete listing na ba ito o partial compilation? Ang Old Latin na text na Latinos, Litos Latinos, Litos Latina, Vitos Latina. Ang tanong ko, ito ba whole compilation or partial compilation? Okay. Ang sabi po dyan, translation of biblical text, both Old and New New Testament that preceded the Vulgate. Ngayon, ito pa. Ang sabi pa dyan, yun po ang kinunan ni Jerome sa kanyang translation ng New Testament. Dahil gusto ni Jerome na ang kanyang translation kukunin niya sa Hebrew Bible, hindi ho sa Septuagint. Kaya po, meron na po yan. Kompleto na. Kompleto po. Old and New Testament eh. Sunod na tanong. Alam mo ba na 2 Gospels lang ang nakasulat sa Litos Latina? Yes or no? Okay. Okay. Mali po ang tanong na alam. Hindi ko po sinasabi Wala ko pong sinasabi na 2 Gospels. Ang sabi po Old and New eh. Sinabi ba dyan? Sinabi ba? All. Both all. So, ibig sabihin, Padre, yung mo na 2 Gospels, hindi ho totoo yun. Alam mo ba? Dahil may document ako dito eh. Babasahin ko mamaya. Teka po, hindi po totoo eh. Kasi nga ang sinabi dyan, ano po ang sabi niya kanina? Ang ibig sabihin po ng Biblia, Old and New. Old and New sabi, di ba? Nadinig nyo? Old and New. Nabasa nyo Old and New, tapos sasabihin mo 2 gospel lang. Okay? Time na ba? 17 seconds. So, ibig sabihin po, ang sinasabi po dyan na makikita natin, kahit na doon sa ating ibang mga meron kasing sinabi doon eh. Na meron na pong Old Testament bago pa sa 2nd century. Sunod na tanong. Itong mga councils na pinaggalanan ni Dr. Lee MacDonald, protestante ba ito nga council? Yes or no? MacDonald, okay. Ang mga pinangalan ng council po, protestante ba? Ang tanong, hindi ho. Hindi. Okay? Yan po ay mga Christian councils, church councils, sabi po dyan. Pero ito ho, kahit na Roman Catholic po ang council dyan, kahit po Roman Catholic, ang sabi ho ng council, Silence. ang sabi po ng council, nag-list, nag-recognize
nag-co-win at hindi ho ang tema compile. Hindi ho list na sinabi mo. List at compile parehas ba? Sabi mo no. O bakit mo ngayon isa itatanong yung council na naglalagay laman ng list na hindi naman sinabing nag-compile? Next question. Dahil hindi ang Katoliko nag-compile, kayo ba ang nag-compile nito? Yes or no? Hindi ho. Hindi. Dahil katotohanan po ang dala namin, wala po kaming claim na kami ang nag-compile. Ngunit, mga Hudyo, kinig kayo, mga Hudyo, hindi Baptist, hindi Roman Catholic ang nag-compile sa Old Testament. Ang New Testament, mga apostle at saka mga followers nila, hindi rin yung Roman Catholic eh. Hindi ho. Christian. Sunod na tanong. Saint Jerome is the father of Catholicism. Siya ang isa sa mga nag-compile or listing sa inspired books. Sangayon ka ba na siya ay father of Catholicism? Yes or no? Sang-ayon na, hindi ho, hindi. Si Jerome po ay bine-venerate ng mga maraming like the Orthodox, the Catholic, even the Protestants, they venerate. Pero hindi, kaya nga hindi ako sang-ayon eh, yun ang sagot eh. Pero ito nga, again, ang argumento ko po simple. Bago kay Jerome, bago kay Damasus, may Old, may New Testament. Hindi ho Roman Catholic ang nag-compile. Last question. Last na yun eh. May Wala na eh. Wala na? Okay. So nahuman na ang maong pagpadayag o pag-alig-ig ni Father Darwin as against sa negative side ni Pastor Ray Fuentes. O karon adto na kita sa linugdang nga pagkaasoy kung sa ato pa conclusion. Wala nang objection po, Mr. Moderator. Wala nang objection. Wala na yung objection. Mao na kini ang pinagka-unod sa mga unod, no? O karon iat-at na sa atong negative side ang conclusion nga sayop gayon ang baruganan ni Father Darwin nga ihagyod nga ipamatudan out of the 2 rounds nga paglantugi nga wala gyud mapabarog ni Father Darwin nga ang simbahan sa Santa Iglesia Katolika mao'y naghipno, mao'y nagcompile sa balaang kasulatan. You have 5 minutes conclusion. Alright, so una sa lahat itong sabi ni Ignacio, siya pong unang gumamit ng Catholic Church na phrase. I want you to know, kung kayo po'y nag-iisip at saka nag-aaral, gusto niyo po ng katotohanan, ito po ay adjective, hindi po noun. That means universal, all Christian congregations po yan, hindi po Roman Catholic Church. Kaya baka ano yan ha, mamaya. Okay, now, ang aking conclusion, number 1 ha. Number 1, ang conclusion, hindi po alam ng affirmative kung kailan talaga na-compile. Ayon niya, 3rd century? 5th century, patay na si Damaso na. Sino ba? Si Damaso ba? Si Eusebius ba? Wala siyang konkreto na sagot doon. Meron siyang mga sagot pero pakinggan po ninyo. Ang aking pong argumento simple eh. The Old Testament is already compiled before the Roman Catholic Church. The New Testament is there before the Roman Catholic Church. Before Jerome, before ano tong mga sinuturo niya, Eusebius, meron na po. And then sinagot ko po siya, tinanong ko po siya, yung bang listing compile parehas? Sabi niya, no. No eh. Kaya dapat compile, focus ka sa compile, eh wala kasing reference. Gumagamit pa siya ng mga aklat dyan. Akala ko ba standard reference? Hindi ho. Ginagamit niya, Baptist scholar daw. Eh, ang daming Baptist scholar, hindi pa Bible Baptist yan. Okay, ito po yung pinaka-importante. Gusto ko po inyong marinig po ito. Tama na ho ang debate. Pero ito po conclusion ko. I want you to know,
na tayo ho lahat dito ay makasalanan kaya minsan magkakamali tayo. According to the Bible po, wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed upon all men for that all have sinned. Tayong lahat po dito mamamatay. Ang daming mga kaguluhan sa mundo pero andito kayo, ibig sabihin you are interested in the truth. The truth of the matter is ikaw at ako'y makasalanan. According to the Bible, as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. One day, tayo po ay hahatulan. Magbinisaya ako, hukman ay hukom na to. Kaya ang among prayer kamo malangit kami sad malangit mo na prayer na mo. Pero I want you to know nga inyong hisgutan nga naa kitang tanan makasasala. O niya ang bayad sa sala kamatayon dili mayong buhat. Dili sad pagpamimbro relihiyon, ang bayad sa sala kamatayon. Kinahanglan imong bayran ang kamatayo ang sala sa kamatayon kinahanglan kang mamatay. The Bible says nga dunay kamatayon unsay oras? Dunay kamatayon nga gitawag og second death dito sa impyerno. Mao na nga ingon ang Bible, kitang tanan impyerno hunon kay kita makasasala. Pero I want you to know that God loves you so much. Mahal kayo ng Diyos. Ayaw niyang pumayag na kayo mapunta sa impyerno, kaya gusto niyang maligtas tayong lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kayo po'y rumispeto kung alam niyo po ang salita ng Diyos, respetuhin niyo. Hebrews 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood there is no remission. I want you to know, walang papatawaran sa kasalanan kung wala pong pagbubuhos ng dugo, kaya ibinuhos ng Panginoong Hesukristo ang kanyang dugo upang maghugas ng iyong mga kasalanan. And in the Bible says, ito ang sabi po ng Biblia, and He hath made Him to be sin for us. Ginawa niyang kasalanan si Kristo upang ikaw at ako'y makatanggap ng katuwiran ng Diyos. Mga kaibigan, ang sabi po ng Romans 5:8, God, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kaya si Kristo'y namatay nung tayo'y makasalanan pa. Kaya ang sabi po dito sa Matthew 7:21, hindi ho lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi po sapat na kayo po'y tumatawag sa Panginoon. Kanang magsige kang tawag o Ginoo, that hindi na sapat. The Bible says na may gagawin ang tao, gaganapin sa kanyang kalooban, yun lang ang mapunta sa langit. Ang tanong, ano ba ang kalooban ng Diyos na gagawin ng tao upang siya po ay mapunta sa langit? Ito po ang sabi ng John 6:40, at ito ang kalooban ng Ama nagbigay sa akin, that everyone that seeth the Son, believeth on Him, may have everlasting life. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Time for 5 minutes conclusion. O karon ato nang ihatag ang panapos pulong mura na yung Pater in manus tua kumindo spiritua miyom, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong kalag. Atong ihatag ang conclusion sa affirmative side, Reverend Father Darwin Gitgano, pagpapatuod ng simbahan nga Katoliko, mao gayud ang naghipno sa balaang kasulatan alang sa atong kaluwasan. Unang-una mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat at sa ating Panginoon at sa ating mga mahal na mga pastors na nandito. Yung Vitus Latina, galing pala yon sa Codex Vitae. No? Ito pong Codex Vitae, saan? Sino po ba nakasurvive nito? Bakit nag-exist until now? We say, the Vitus Latina text survives in places in the Catholic liturgy, not in a Protestant liturgy. So the more pino-quote niya ang Vitus Latina, the more pino-promote niya ang existido na nasimbahan, walang iba, Catholic liturgy. Patuloy tayo sa Vitus Latina.
The Vitus Latina form being retained in the Roman Missal in the liturgical use. Roman Missal. Sino bang nakauna sa Roma? Si mga apostol, si Pedro at si Pablo. Kaya nga tinatawag tayo Roman Catholic eh. So the more he quoted the Vitus Latina, the more he attested our stand. That the Catholic Church alone is the one responsible of compiling the Bible. Sabi niya kanina, Father, namatay na si ano eh, sa mga 380, si Damaso. Bakit siya pa ang nag-declare? Unang-una, si Moses namatay na din sa Deuteronomy, pero nagsulat pa. Dahil siya ang leader eh. Ina-attribute niya yung mga sulat sa Mosaic community. Sa mga community ni Moses. So, sino ang nag-una, nag-appoint ni Saint Jerome? Si Papa Damaso. In honor yan ni Papa Damaso. Okay, as a leader, as the one who initiate the official list and compilation of the sacred scriptures in the Old and New Testament. Ito, former Protestant. The Bible is a Catholic book by former Protestant Jimmy Akin. But as we will see, all Christians owe an enormous debt. Malaking utang yung mga all Christians to the Catholic Church. For it was through the church that the Bible was given to the world. Through the Catholic Church was given to the world. The Holy Spirit then guided the Catholic Church to discern which books belongs in the Bible and which did not. This involved the crucial process of sorting the true scriptures from all the false ones that existed. Maraming mga scriptures eh. Sinong nag-official listing, canonicity of the Bible is the Catholic Church. Patuloy. The Catholic Church is why we have the Bible today. And everyone should be grateful for the gift that by the grace of God, it has given to the world. The Bible is a Catholic Bible. Sabi ni Martin Luther, mga kapatid, sabi niya, yes, we ourselves find it difficult to refute it, especially since we concede. Surrender na po. We is plural. Pero hindi ito humble itong kapatid natin eh. Humble ito eh. As we must, that so much of that they say is true, that the papacy as God's word and the office of the apostles, that we have received the Holy Scripture, baptism, the sacrament, and the pulpit from them. Ang ilan ng amahan, mga kaigsunan. Pero gi-accuse sa anak nga si Martin Luther Bakakon. Pero sinang-ayunan din niya na si Martin Luther ang yung kasabihan, like father, like son. Amen? At pinatunayan na din sa mga konsilyo si Dr. Martin MacDonald, Council of Carthage, Council of Rome, Laodicea, and then Council of Carthage, and then finally Council of Florence and Council of Trent. Puro konsilyo yan sa Iglesia Katolika. At inaamin nila na hindi po yan protestante. Sabi niya sa interview natin, ikaw na lang mag-prove, Brad, na kayo ang nag-compile. Siya, wala kaming claim niyan. Okay, salamat. Pagpaka nato ang atong mga maglalantugi, Reverend Father Darwin Gitgano sa affirmative side o ginganon sa si Pastor Ray Ann Fuentes sa Baptist Church on the negative side nga pinagi kanila na tinawan ang katauhan sa tibuok kalibutan, the 8.1 billion people o ang tibuok Asians
4.9 billion people ug ang tibuok mga Pilipino. Mga Pilipino, 119 million Filipinos. Pagpaka nato silang duwa. And hining tanan sa dili pa matapos, pasalamat sa both sides. Pastor Fuentes. Okay. Salamat kayo sa Ginoong Jesucristo, the Blessed Trinity, nga nagpasalamat mig mayo nga ang Ginoo naghatag gyud nato og kaayusan, no? Nayusahay nga warning pero at least okay ra gyapon na. Salamat sa tanan sa Ginoo. Balik na pud dungog himaya. Salamat sa tanang mga pastors nga nandito na adiri. Kanina gi-recognize na ko pero silang pastor Vic wala na adiri, no. Salamat Pastor James. Salamat Pastor James Pamador diya po sa Dawis. And then ang mga nag-live kanina daghan kay sila. Silang basta daghang 15 daghanang gamay ra kay ni Padre diri. Mas daghan ang nanawron kaysa na diri. Salamat kaayo niya. Salamat kay sa inyo ha, dili ta kaaway, lahi lang ta gituhuan ba. Pero dili ta kaaway na to kinsa ganito katong Satanas mo to'y kaaway. Basin di ay nga madawat na mo later on, basin sad madawat niya later on, di ta kaaway. Ang kaaway na to ang yawa. Gusto sa Ginoo matatag langit pero naa mo diri gipanggutom. Salamat kay ninyo nga naa mo diri. Padre Darwin, salamat di kayo nimo nga imo kong gitagang chance. And then sana ho meron pang pangalawa at pangatlo. Okay? Salamat kayo. Palangga kayo diri again. Ang Ginoo magpanalangin ninyo and I hope na namoy na learn. Bahala ninyo dawaton. I hope namoy na learn sa among stand. Maraming salamat Mr. Moderator. Salamat. Nice to meet you. Pastor Fuentes. Sige na tagkita we. God Paul. Salamat kayo ninyo. God bless you guys. Salamat. Salamat Pastor Fuentes. Ako din ay parintes sa mga maternal side remote, no? Mga Fuentes, mga karaan. Okay. Anak matatanan ulo Adam, no? Kaliwat ratanan. Okay, so atong ihatag pagpasalamat Reverend Father Darwin Gitgano. Okay, una sa tanan, pasalamat ta sa tong Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo ato siyang gaan sa masipang pagpak. Ug ato sang mahal nga inahan, no? Nga uban kanato karon, nya kaluys Ginoo, ikaluy anta, wa jud mag-uwan. Amen. Ito miyagi nag-uwan pero nahadlok kay nagpayong mo, no? Onya, pasalamat ko sa personal jud ni Bishop Abet Uy, atong mahal nga obispo diri sa Diocese of Tagbilaran. Ato siyang pasalamatan pinaagi sa masipang pagpag. O ni audience ko niya kaganina, o daghan siyang nindot kaayong reminder natong tanan. Amen. O doon sa siya'y panalangin ngayang gihatag ni Pastor Rian Fuentes o sa tanang mga Baptist nga members nga niya din ni karon Pastor Rian nagpaabot sad si Bishop Abet og panalangin sa inyong tanan. So atong gaan sa masipang pakpak si Bishop Abet o kanatong tanan nga niya dinhi karon atong pakpakan ang tanan ng mga vloggers, no? Nya kadunay nagsunod sa ato nya mag-bless na lang ko aron mga una ta, di ba sig mga buang tayo, no?